Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. 1701, ay. At pagkatapos nito, si Gerlad at ang iba pa ay lumingon at lumakad palayo. Bago umalis, sinukbit ng babae ang mga gintong barya sa kanyang mga kamay at tumayo roon ng mahabang panahon. Nakarating sila sa kanilang huling patutunguhan sa gabing iyon, at pagkatapos ng ilang paghahanap, natuklasan nila ang isang angkop na hotel na matutuluyan. Ang bawat isa ay nagsimulang magpahinga sa sandaling natapos na nila ang pag-unpack dahil lahat silang lima ay magbabahagi ng isang silid ngayong gabi. Kahit na nakaupo si Ray sa isa sa mga kama sa puntong ito, hindi niya maiwasang sabihin. Upang maging ganap na matapat, G. Crawford, naniniwala akong dapat kaming umalis sa Dragonblood City sa lalong madaling panahon. Sa kadahilanang ito, malamang na ang Hulkaroak Union ay maghihiganti laban sa amin pagkatapos nating magawa ang gawaing ito. Kahit na ang Hulkaroak Union ay may napakalaking pampulitika at militar na lakas sa Dragonblood City, sumunod lamang na mabilis nilang matutuklasan na ang apat sa kanilang mga alagad ay pinatay, at ito ang dahilan kung bakit nababahala si Ray. Dahil naintindihan na ito ay magiging mapanganib para sa kanila na manatili sa teritoryo ng kaaway ng masyadong mahaba, tumanggaw si Gerald habang sinabi niya, "Naiintindihan ko ang iyong pangangatuwiran. Mabuti na lang, dito na lamang tayo uupo at aalis ng maaga sa lungsod bukas ng umaga." Si Gerald mismo ay hindi nais na maglaan ng isang makabuluhang dami ng oras at lakas sa Hulkaroak Union. Walang alinlangan na ang pagiging nakagapos sa pangkat na iyon ay magpapabagal sa kanyang napakahalagang misyon. Batay sa kung ano ang naunang sinabi, mas maaga silang makaalis mula sa lugar na ito, mas mabuti ang kanilang mga pagkakataon na maiwasan ang anumang mga problema. Sa sandaling iyon, ang tunog ng basag na baso ay maaaring marinig sa loob ng tagwa ng Hulkaroak Union. Ito ay dahil sa isang galit na tagapakinig ng tigre na nagpasabog ng isang maliit na tasa sa lupa, na naging sanhi ng isang mahusay na tunog, na ang master ng Hulkaroak Union na Tiger Layfield ay natapos na mabasag ang tasa sa entablado. Sumisiksik sa mga piraso ng basag na palayok na nakakalat sa sahig, ang tigre ay nagbigay ng isang galit na galit habang nagmumura siya, "Paano nila pinapatay ang apat na aking mga kapatid mula sa iisang unyon? Hindi ko papayagang makawala sila kung ito ang huli kong ginagawa." Ayon sa aming natuklasan, ang taong nangangasiwas sa pagkamatay ng aming mga kalalakihan ay malamang na mas bata. Kasama niya rin ang apat pang iba pang mga adventurer. At ayon sa narinig, dapat ay nasa Dragonblood City pa sila. Sumagot si Zuyo Curtis, isang scarf na lalaki na tumawag sa kanyang sarili Zuyo dati, habang nakatingin siya sa tiger. Ang kanyang pamagat ay master ng Hulkaroak Union, ang pangalawang master. Sa puntong iyon, nagsimulang yumangal ang tiger at sinabing, "Makatuwiran ito. Simulang ipadala kaagad ang aming mga kalalakihan upang maghanap sa bawat sulok at krani ng Dragonblood City. Sinumang may pananagutan dito ay dapat na mahatulan sa hustisya. Patay o buhay, walang sinumang makakawala sa paggulo sa Hulk Union at makawala dito. Upang sabihin wala sa mga nasa Hulkaroak Union, wala sa sinuman sa lungsod ang nagtangkang magalit sa kanila. Ngayon na ang apat sa mga alagad ng Union ay pinatay, naramdaman na parang isang direktang hamon sa awtoridad ang naibigay, kahit papaano sa tiger. Tiyak na binigyan nito ang paliwanag kung bakit siya ay sobrang irate. Walang nahanap na isyu si Zuyo sa utos ng tiger, subalit maaaring ang kaso ay iba pa. Alam na mas mahusay kaysa sa makaranas muli ng galit ng tigre, matalino niyang hinawakan ang kanyang dila. Habang papalabas na siya ng bulwagan, itinuring niya ito ng lubos na respeto sa pamamagitan ng unang pagpapahayag ng kanyang pag-alis. Kahit na sa gabi, ang gabi ay tiyak na nakakalito at nakakabaliw. Kinabukasan, tinipon ni Zuyo ang maraming mga miyembro ng unyon na mayroon siya sa kanyang trabaho at pagkatapos ay pinangunahan silang lahat sa isang paglilibot sa Dragonblood City. Habang nakasakay sa mga kabayo, nagsimulang maghanap ang mga kalalakihan ng mga pag-aari ng bawat sambahayan mula sa bubong hanggang sa bodega ng alak, na mayroon o walang pahintulot mula sa mga residente na naninirahan doon. Sa gitna ng labanan, hindi lamang ang mga residente ng lungsod ngunit ang lahat ng mga mamamayan ng rehiyon ang naapektuhan.
Kabilang sa mga individual na natagpuan sa labas ng lungsod, ang mga tao na hindi mga mamamayan ng Halkaroak Union ay malupit na kinwestiyon at minaltrato. Hindi mahalaga kung ano, susubaybayan nila si Gerald at ang kanyang pangkat, anuman ang sitwasyon. Ito, tulad ng naisip mo na, ay isang hindi matagumpay na taktika, tulad ni Gerald at ng iba pa, na natutulog na sa kanilang mga silid, dahil dito ay nagising. Matapos ang pagsilip sa bintana, natagpuan ni Ray ang isang pangkat ng mga tao na nakatingin sa labas, na kung saan binigyang kahulugan niya bilang sila ay nagkaroon ng interes sa kapitbahayan. Napansin ni Gerald kung gaano naging mapotla si Ray, at hinimok ito sa kanya na magtanong, ano ang mali? Ako, ito ang mga tao ng Halkaroak Union. Batay sa nabanggit, malamang na dumating sila para sa iyo. Sabi ni Ray nang humarap siya kay Gerald. Ganoon ba? At pagkatapos, dapat ba tayong gumawa ng anumang naiiba ngayon? Kabanata 1702, hindi mapigilan ni Gerald na kumunat ang noo nang makita ang pag-aalala ni Nori nang tanungin niya ang tanong na iyon. Hindi ka panipaniwala na ang Halkaroak Union ay kumilos ng napakabilis. Sumunod si Gerald pagkatapos ng isang maikling pagpos. Aipak ang iyong mga gamit. Pansamantala, aakyat kami sa bubong. Panipi, nang marinig ito ng iba, mabilis nilang sinunod ang mga tagubilin. Lahat silang lima ay tumalon papunta sa bubong mula sa bintana ng hotel ilang sandali lamang. Ang plano ngayon ay humiga at panuurin kung paano naganap ang sitwasyon. Nang si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa hotel, halos ilang segundo pagkatapos nilang makarating sa bubong. Nalaman ni Zuyo na ang mga hinahanap nila ay narito pagkatapos na tanungin ang may-ari ng hotel. Agad na diniretso ni Zuyo ang may-ari ng hotel na dalhin sila sa silid ni Gerald. Nang dumating si Zuyo sa pintuan, binuksan niya ito ng malakas na putok, at sinabi sa kanyang mga tauhan na sumugod. Mabilis nilang napagtanto, gayunpaman, na ang silid ay walang laman. Tinaasan ng kilay ni Zuyo ang may-ari ng hotel bago umungol, nasaan na sila. Hindi ba sinabi mo na dito sila magpapalipas ng gabi? Panipi, ay matutulog silang lahat sa silid na ito. G. Curtis, sinisiguro ko sa iyo na wala sa kanila ang umalis sa pintuan. Mangyaring maniwala ka sa akin. Bulyo ng may-ari ng hotel, takot na nakatingin kay Zuyo. Nakikita kung gaano takot ang may-ari ng hotel, alam ni Zuyo na hindi siya maglakas loob na sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin siya sa bukas na bintana matapos itong mapansin at bulalas. Dapat nakatakas sila sa bintana. Dapat nating sundin sila kaagad. Panipi, sa pamamagitan nito, si Zuyo at ang kanyang mga tauhan ay sumugod palabas ng hotel, papasok sa kanilang mga kabayo. Si Gerald at ang kanyang pangkat, sa kasamaang palad, ay hindi kailanman umalis sa hotel. Ginugol nila ang buong oras sa bubong. Si Gerald at ang iba pa ay bumaba mula sa bubong at muling pumasok sa kanilang silid sa bintana matapos matiyak na umalis na si Zuyo at ang kanyang mga tauhan. Nakita nila ang may-ari ng hotel na nakatayo roon nang masilaw kaagad sa kanilang paglalakad. Sinabihan si Gerald na lumakad sa may-ari ng hotel matapos magulat na makita siya sa ganoong kitukot-takot na estado. Nang mapansin siya ng may-ari ng hotel na papalapit na siya, umatras siya ng ilang hakbang bago dumula sa isang sulok at pumulupot, sumisisi, "Please sir. Mangyaring huwag akong patayin. Wala akong pahiwatig. Panipi, patayin. Wala naman akong iniisip na ganyan, boss. Papalapit lang ako sa iyo para sabihan ka na huwag sabihin sa iba sino pa rin tayo nandito. Gayun din, isaalang-alang ito. Isaalang-alang ito ng dagdag na kabayaran." Sinabi ni Gerald habang tinatanggal ang isang dakot na gintong barya sa kanyang bulsa at iniabot sa may-ari ng hotel. Ang pinakamapanganib na mga lugar ay karaniwang ang pinakaligtas, tulad ng sinabi, at iyon ay tiyak na totoo ngayon. Dahil sinalakay na ni Zuyo at ng kanyang mga tauhan ang lokasyon, walang dahilan para bumalik sila. Sa pag-iisip na iyon, maaaring manatiling nakatago dito sina Gerald at ang kanyang mga kasama. Anuman, sa sandaling napagtanto ng may-ari ng hotel na si Gerald ay hindi matapos ang kanyang buhay, masaya siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Inaabot sa kanya ni Gerald ang napakaraming malaking halaga ng pera na nasilyuhan ng deal na hindi niya gagawin ang mahirap para kay Gerald anumang oras sa lalong madaling panahon.
Si Gerald at ang kanyang pangkat ay nagtago doon ng isang buong araw matapos na umalis ang may-ari ng hotel. Ang pangkat ng 5 naglakas loob na umalis sa hotel lamang pagkatapos hamupa ang pag-aalsa sa ikalawang araw. Gayunpaman, kaagad na ginawa nila, sinalubong sila ng isang babaeng boses na tumatawag, "Aking tagapag-ayos." Nang humarap ang grupo sa pinagmulan ng boses, napagtanto nilang ang babaeng ito ang naisave ni Gerald noong nakaraang araw. Si Gerald, na may isang nakataas na kilay, nagtanong, "Bakit nandito ka pa rin sa lungsod? Itabi mo yan, benefactor, alam kong nagkakaproblema ka. Sa pag-iisip na iyon, nakikiusap ako sa iyo na sumali ka sa akin." Sa seryosong ekspresyon ng mukha, sumagot ang babae, "Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ka nila mahahanap." Lahat sila parang naniwala sa kanya, nagpapalitan ng tingin. Sa pag-iisip na iyon, ang pangkat ng 5 tao ay nagsimulang sundin ang kanyang lead. AY1703AY. Ham! May sumigaw matapos ang grupo ay naglalakad ng medyo matagal. Kung hindi ito si Miss Zorn, sino ito? Natigil silang lahat na 6 nang marinig nila iyon at lumingon upang tingnan kung sino ang nagsabi nito. "Oh, ikaw ito," sabi ng tagapagsalaysay. Sa isang paghilik, sumagot ang babae, "Ano ang utang ko sa kasiyahan na ito, batang Panginoon ng pamilyang Rowe?" Ito ay malinaw mula sa kanyang tugon na wala siyang positibong impresyon sa kabataan. Si Gerald at ang iba pa ay walang problema sa pag-alam kung bakit. Pagkatapos ng lahat, isang solong sulyap lamang ang napansin nila na siya ay isang hedonistic na bata na may mayamang magulang. Ang pangalan ng binata ay Kwon Rowe, at siya ang batang Panginoon ng pamilya Rowe, tulad ng sinabi ng babae. Ang Rose ay kilalang kilala sa kanilang lakas, lalo na sa Dragon Blood City. Ang Kwon ay nakapasok na sa ikatlong kaluluwa ng Sage Realm, ayon sa obserbasyon ni Gerald, na ipinapakita na ang lakas ng pamilya Rowe ay hindi pinalalaki. "Nako, Miss Zorn, huwag kang masyadong lamig. Anuman, narinig kong natalo ang iyong nakatatandang kapatid sa kompetisyon ng martial arts. Iyon ay ipapakita lamang kung gaano katalinuhan ang naging mga Zorn. Kung isa sa alang-alang na wala kang anumang kasanayan sa martial arts, sa palagay ko ligtas na sabihin na ikaw ang pinaka-nakakahiyang miyembro ng iyong pamilya." Huip Kwon, ang kanyang mga salita ay tumutulo sa paghamak. Melanie Zorn ang totoong pangalan ng babae, at siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Zorn. Si Juno ang pangalan ng kanyang kapatid na babae, at sumulong siya sa pangalawang kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Si Melanie ay walang anumang kasanayan sa martial arts, tulad ng sinabi ni Kwon. Bilang isang resulta, ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nagkaroon ng positibong impresyon sa kanya, at ang kanyang kapatid na babae ay palaging binibigyan ng prioridad kaysa sa kanya. "Lumilitaw na ang aking kapatid na babae ay hindi nagturo sa iyo ng isang aralin sa mahabang panahon, sapagkat malaya kang maghintay sa paligid lamang upang ako ay lokohin." Pagmamaktol ni Melanie habang nakatingin sa mata ng mayabang. Tumawa si Kwon ng tawa, "Hindi mo ako naiintindihan, Melanie. Bakit kita pagtawanan? Hindi, narito lang ako upang malaman kung sino ang tumalo sa iyong nakatatandang kapatid na babae. Kung sakali man na masagasaan ko sila sa kalye. Kung gagawin ko ito, sisiguraduhin kong magturo sa kanila ng isang aralin bilang parangal sa iyong kapatid na babae." Panipi, hindi mapigilan ni Gerald na mapang-isi sa kanyang ulo habang pinapanood ang pagmamayabang ni Kwon. Napakalaki at nakakaaliw para sa isang tao lamang sa Sage Realm's 3rd Soul Rank na sobrang mayabang. "Ham, hindi ba totoo na hindi mo hinihila ang binti ko?" Nagtanong si Melanie, ang kanyang kalooban ay nagbabago mula sa mabangis hanggang sa mausisa sa isang iglap. Maaari mong makita ang mga gears sa pugiling ng ulo ni Melanie kung binigyan mo ng sapat na pansin. "Siyempre," sabi ng nagsalita, "pagkatapos ng lahat, ako ay isang tao ng aking salita. Ang mga ito ay kasing ganda ng patay kung mahuli ko sila." Habang tinatapik ang kanyang dibdib sa harap ni Melanie, may kumpiyansa namang sagot ni Kwon. Tumingin si Melanie sandali kay Gerald nang marinig niya iyon. "Well, kung sasabihin mo," sabi niya sa wakas, "mahahanap mo rito ang taong hinahanap mo." Natigilan sandali si Kwon habang pinagmamasdan ang pagturo ni Melanie kay Gerald. Ang isipin na si Gerald, na hindi kapansin-pansin sa hitsura,
ay ang may kagagawan. Nagulat din si Gerald habang naguguluhan siya. Who the hell is her sister? Siya ay nagtaka. Huwag mo akong gamitin bilang isang scapegoat. Biruin mo ba ako, Melanie? Na para bang ang matalino na taong ito ay maaaring talunin ang iyong kapatid na babae. Huip Kwon, masama ang tingin kay Gerald bago ibinalik ang tingin kay Melanie. Tulad ng kung gagawa ako ng isang biro tungkol sa isang bagay na napakaseryoso. Bagaman, dahil sa iyong pag-aalangan, iniisip ko kung ikaw ay simpleng natatakot, pinagtawanan si Melanie. Si Kwon, na pagiging walang muwang sa kanya, ay nahulog kaagad sa pain. Galit na bulol ni Kwon bago tinuro si Gerald at sumisigaw. Ikaw at ako, isa-isang. Gusto mo bang kunin ang hamon ko? Panipi, casual na tanong ni Gerald, sigurado ka? Siyempre ako, sabi ng nagsalita. Kwon scoff, maliban kung ikaw ay masyadong manok upang tanggapin. Ay hindi, nag-aalala lang ako na mawawala ka ng kaunti para sa gusto mo. Kalmado at tiwala ang sagot ni Gerald. Gayunpaman, upang isiping Melanie ay magdudulot sa kanya ng anumang kaguluhan. AY1704AY. Sa paraan ng pagpunta ng mga bagay, hindi siya madaling makakalabas dito. Lihim na kinindata ni Melanie si Gerald bago bamulong, mangyaring turuan mo siya ng aral para sa akin, Gerald. Bago pa masabi ni Gerald ang iba pa, ang taong ito ay palaging nakakaabala sa akin. Panipi, mangyaring tanggapin ang aking mga paumanhin para sa pagpapaalala sa iyo na hindi ako ang iyong tinanggap na thug. Humihingi ako ng paumanhin kung pinatunog ko ito sa ganoong paraan. Ngunit mangyaring tulungan ako. Huwag mag-alala, kung may mali man, responsibilidad ko ang buong responsibilidad. Nagmamakaawa kay Melanie, na ginagawang mga mata ng aso ang aso. Napabuntong hininga lang si Gerald habang pumayag sa kanyang hiling matapos marinig iyon. Hoy, anak, kailangan mong mandaya upang matalo si Juno, tama? Hindi mo siya maaaring ibaba sa ibang paraan. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong handa ka para sa isang mahusay na pag-thrash. Huip Kwon, tiwala na tinuro si Gerald. Tumakbo si Kwon patungo kay Gerald bago pa tumugon si Gerald. Si Kwon naman ay mabagal, at hindi maiwasang maawa si Gerald sa kanya. Ang Kwon ay marahil ay kasing kalahati ng mabilis kay Melanie, na wala pang pagsasanay sa martial arts. Nadama ni Gerald na ito ay kasuklam-suklam na kahit na gumawa ng isang paglipat sa mansanas kabataan ngayon na nakita niya ang underwhelming lawak ng lakas Kwon. Kahit na, ngayong ang mga bagay ay umabot sa puntong ito, kailangan pa rin niyang talunin ang Kwon sa huli. Hindi tinutulan ni Gerald na magsaya muna kasama si Kwon bago siya talunin, kahit naawa siya sa mahina. Si Gerald naman ay madaling iwasan ang suntok ni Kwon sa pamamagitan ng paggalaw ng bahagya sa tagiliran. Gumanti si Kwon ng isang clawing attack sa sandaling na pagtanto niya na ang kanyang atake ay hindi nakuha. Naturally, mabilis na nag-react si Gerald, tinaas ang braso upang harangan ang atake ni Kwon. Bahagyang nagulat si Gerald nang magawang gupitan ng atake ni Kwon ang manggas ni Gerald. Ang pag-atake ay lumitaw na ang Dragon Claw sa masusing pagsusuri. Halimbawa, ang Kwon ay nagamit ang diskarteng iyon. Hindi ito masama. Napagkadalubhasaan mo ang pag-atake ng Dragon Claw, binabati kita. Umatras si Gerald at ngumiti ng Diyos kay Kwon habang sinabi niya, ngayon ay medyo nakaka-interes ang mga bagay. Kaya, anak, ito ang hangganan ng iyong lakas. Oh, aking kabutihan. Si Kwon, na puno pa rin ng kumpiyansa, ay nanunuya. Wala akong ideya kung paano mo din pinabagsak si Juno. Si Gerald, kung tutusin, ay walang paraan upang labanan siya. Si Melanie naman ay buong namulat sa iniisip ni Gerald. Masasabi niyang nakikipag-agawan lang si Gerald kay Kwon mula sa kinatatayuan niya sa gilid. Ang paggamit ng aktwal na mga kasanayan sa Kwon ay magiging isang pag-aaksaya ng enerhiya na ibinigay lakas ni Gerald. Hindi mo pa ako natalo. Bulalas ng tagapagsalaysay. Hindi mo ba naisip na medyo walang kahihiyan na maging sobrang kumpiyansa hanggang sa gawin mo? Gumanti si Gerald, hindi man niya nakita ang puntong galit sa ganoong mahinang tao. Ha, sabi ng nagsalita, sige, bulalas ni Kwon, narito ang iyong huling hampas. Bago tumalon at sipa sa mukha ni Gerald. Ang kalmadong si Gerald naman ay pasipo lang sa papasok na kabataan sa tagiliran.
Natagpuan ni Kwan ang kanyang sarili na lumilipad ng dosenang mga paa ang layo matapos na hindi mababara ang pag-atake sa oras. Si Kwan ay bumagsak sa lupa sa sobrang lakas na hindi niya mahanap ang lakas na gumapang pabalik. Ipapakita lang iyan kung gaano kabisa ang simpleng sipa ni Gerald. AY1705AY. Nang makita ni Melanie si Kwan na nawasak ng ganoon, hindi niya mapigil ang ngumiti. Sa kanya, sa wakas ay nag-aani na siya ng mga bunga ng kanyang pinaghirapan, at nararapat sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya. Anuman, wala siyang pakialam sa nangyari sa tabi niya. Pinangunahan ni Melanie si Gerald at ang iba pa palayo doon, isinasaalang-alang ito. Si Kwan, na nahimete sa sakit, ay unti-unting nagkamalay hindi nagtagal makalipas na silang umalis. Nang gumapang siya sa kanyang tuhod, agad niyang ipinatong ang kamay sa dibdib dahil sa sobrang sakit. Lumitaw siya na nagdusa ng panloob na pinsala. Mabilis niyang napagtanto na wala sina Melanie at Gerald kung saan siya matatagpuan nang tumingin siya sa paligid. Hindi magawang manatiling malay si Kwan dahil sa isa pang alon ng matinding kirot, at napunta siya sa lupa, tuluyan ng naubos na enerhiya. Si Gerald at ang kanyang pangkat ay nakarating sa bahay ng pamilya Zorn ilang sandali pagkatapos, na isinasama ni Melanie. Gerald, hindi ako makapaniwala kung gaano kakalupit kanina. Malinaw mong mailabas siya ng mas maaga, ngunit pinilit mong ipahiya muna siya. Biniro si Melanie. Excuse me, prinsesa. Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong iyon upang magsimula. Hindi ko lang matawagan ang isang tunggalian sa loob ng ilang segundo. Gayun din, habang nasa paksa tayo, huwag mo akong gagamitin upang magawa ang mga bagay-bagay. Automatikong bamulong si Gerald. Ginawa niya ang isang punto ng pagbibigay diin dito upang hindi patuloy na gawin ni Melanie ang parehong bagay. Kung tutuusin, kung patuloy niyang ginagamit siya sa paraang dating siya, tiwala si Gerald na hindi magtatagal bago siya mapunta sa mas mahirap pang mga sitwasyon. Mayroon na siyang Kwan bilang isang kaaway bilang karagdagan sa Hulkaroak Union. Si Gerald ay simpleng humarap sa isang sunod-sunod na problema. Sa anumang kaso, nang marinig iyon ni Melanie, mabilis siyang tumango bago tumugon, "Got it. Huwag kang mag-alala, naghahanap lang ako ng paraan para matanggal siya ng mas maaga. Ipinapangako kung wala ng ibang pagkakataon." Panipi. Sa totoo lang, labis na ang kanyang kasiyahan na pumayag si Gerald na tulungan siya sa pagtuturo ng isang aralin sa Kwan. Anuman, habang si Gerald at ang iba pa ay nasa bahay na ngayon ng pamilya Zorn, mabilis na dinakip ng kwayan ang kanyang mga nasasakupan. Matapos madala sa bahay ng pamilya Rowe, malinaw na ang mga kakayahan ng martial arts ng Kwan ay natatakan. Hindi makagalaw si Kwan ng mag-isa dahil sa shambles ang kanyang pag-andar sa motor. Tatlong matandang kalalakihan na nakasuot ng mahabang balabal ang nakita na nakatayo sa paligid ng kama ni Kwan sa patay na ng gabi makalipas ang ilang araw. Dahil nasira siya ng laban niya kay Gerald, nanatili sa kama si Kwan. Ang katotohanan kailangan niya ng tulong mula sa kanyang mga tagapaglingkod upang may sigawa kahit na ang pinakapangunahing gawain sa araw-araw, tulad ng pag-inom, pagkain, at kahit sa pagpunta sa banyo, labis siyang pinahiya. Sa kabila nito, si Quidro ay hindi nag-aalangan na gumastos ng isang malaking halaga ng pera upang pagalingin ang kanyang anak. Sa pag-iisip na iyon, nagbayad siya ng napakalakas na halaga upang kunin ang tatlong matandang lalaki mula sa Glenpoa Mountain, na ang bawat isa ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan sa martial arts, sa pag-asang tumulong sa paggaling ng kanyang anak. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa anumang kaso, sinabi ng isa sa mga nakatatandang kalalakihan na, seryoso talaga ang kalagayan ng Young Master Rowe. Matapos umupo sandali sa tabi ni Kwan upang suriin ang kanyang kalagayan. Si Quid, nag-aalala, tinanong, "Gaano ba kami kaseryoso tungkol dito, G. Quarles?" Tulad ng sinabi ni Quid, ang pangalan ng matanda ay Lidorn Quarles, at umusad na siya sa ikatlong ranggo ng Avatar Realm. "Labis, Master Rowe," sabi ng tagapagsalaysay. Pagkatapos ng lahat, batay sa mga pinsala na kanyang natamo, masasabi ko na kung sino ang gumawa nito sa kanya ay isang mabigat na kalaban. Ang pag-atake ng sumalakay ay kapwa mabangis at mapagpas siya, at naibigay sa lawak ng pinsala na eksaktong idinulot ng Welga. "Natatakot ako na hindi madali itong pagalingin ang batang Panginoon," sumagot si Lidorn, umiling-iling at bumantong hininga.
Hindi mapigilan ni Quid na kumunat ang noo. Habang dumadaloy sa kanya ang galit nang marinig iyon. Kaya, ito ay ganap na perpekto. Alam ni Quid na hindi siya makakakuha ng eksaktong paghihiganti sa ngalan ng kanyang anak ngayon na alam niyang ang nanakit ay labis na makapangyarihan. Ang katotohanan na ang Zorn ay ang mga tunay na karibal ng Rose sa Dragonblood City ay hindi nakatulong sa mga bagay. Sa kalagayan ng kanyang anak na lalaki, ang isang pag-away sa mga Zorn ang ganap na huling bagay na kailangan niya ngayon. Si Quid, sa kabilang banda, ay binibigyang pansin ang pagpili ng mga salita ni Lidorn kanina. Panipi tuldok. Sinabi mo na ang paggamot sa kanya ay magiging mahirap, tinanong niya, umaasa para sa isang linang napilak. Gayunpaman, nangangahulugan ba ito na maaari pa siyang gumaling? Panipi, narinig iyon, inilipat ni Lidorn ang kanyang tingin kay Quid bago dahan-dahan na tumango. AY1706AY. Tama ka, habang ang paggamot sa isang tao na nawala ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay naging napakahirap mula pa noong madaling araw, mayroong isang paraan upang magawa ito. Tuldok. Kung makakakuha tayo ng isang sinaunang lihim na gamot na kilala bilang Gadegela, ang iyong anak ay walang alinlangan na gagaling. Ipinaliwanag ni Quid, kapag na-ingest ito ng batang master, walang alinlangan na maibalik niya ang kanyang kakayahang gumamit ng martial arts. Masigasig na nagtanong si Quid, at paano ko makukuha ang gamot na ito? Ang pagkuha ng gayong mahalagang gamot ay hindi magiging simple. Kaya, ayon sa alamat, ang Gadegela ay matatagpuan sa Treeholm Highlands, kung saan malawak ang mga ilog at sapa ng crisscross. Sabi nga, hindi madaling dumaan. Bilang patunay, ang Gadegela ay matagumpay na nakuha ng 2 beses sa kasaysayan. Sagot ni Lidorn, habang ang pandinig ay nakakapanghina ng loob, mas minabuti na wala talaga itong lunas. Sa pinakamaliit, ang kanyang anak na lalaki ay nagkaroon ng pagkakataong gumana ng normal muli. Huwag kang mag-alala, G. Quarles. Inihayag ni Quid na, kukunin ko ang Gadegela sa isang paraan o sa iba pa. Habang tiwala siyang tumingin kay Lidorn. Sige, kung ganon. Sa ugat na iyon, nakyusyoso ako kung ang taong nakasugat kay Young Master Ro ay nasa Dragoblood City pa rin. Maaari rin tayong mag-higanti sa iyong anak dahil narito na tayo. Sinabi ni Lidorn. Pinagbigyan sila ni Quid ng mga regalo, kaya't ang pinakamaliit na nagawa nila ay ang mag-higanti sa ngalan ng kanyang anak. Halatang sobrang saya ni Quid nang marinig iyon. Si Gerald at ang kanyang posse ay nasa masamang oras ngayong naipasok ng tatlong ito ang larawan. Sa kabila nito, pinilit ni Quid na tanungin. Sigurado ka ba, G. Quarles? Ikaw mismo ang nagsabi na ang bata ay napakalakas. Tumugon si Lidorn ng may tiwala na tawa at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa aming pinagsamang mga kakayahan, walang alinlangan na matatalo siya ng 3. Ngayon, nang walang karagdagang pag-uusap, lalabas kami upang makapaghiganti sa ngalan ng Young Master Ro. Hanggang sa muling mag-cruise ang landas. Panipi, ang lahat ng 3 matatandang lalaki ay lumundag na sa mga anino, ang kanilang patutunguhan na tirahan ng pamilya Ro, bago pa tumugon si Quid. Samantala, si Gerald at Melanie ay nagpapahinga sa likod ng hardin ng pamilya Ro. Si Melanie mismo ay tila nasa sabik na makaupo at makausap si Gerald sa ganitong pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, nagkakaroon na siya ng damdamin para sa kanya mula noong siya ay nagligtas sa kanya. Anuman, si Gerald at ang kanyang mga kasama ay ligtas sa bahay ng pamilya Zorn sa buong panahon, dahil ang pamilya ni Melanie ay napakalakas at maimpluwensyang sa lungsod ng Dragonblood. Walang nang ahas na kumilos ng madali sa kanila sapagkat natatakot silang mapahamak. Ang mga Zorn, ang matalas na pandama ni Gerald ay biglang nakakita ng isang espada na itinapon patungo sa kanila habang si Melanie ay nagpatuloy sa masayang pagsasalita. Mag-ingat ka, bulalas ni Gerald habang inilalapit niya si Melanie sa kanya. Pinapayagan silang pareho na iwasan ang papasok na espada. Pareho silang naging panahunan habang nakatingin sa espada na tumungo sa lupa. Habang iniska ng lugar, napansin nina Gerald at Melanie ang 3 tao na nakasuot ng kulay abong robe na tumalon sa bakod at damapo sa harapan mismo nila. Tinatapos kita ngayon, anak. Bulalas ni Lidorn, nakatitig kay Gerald. Sino ka, eksakto? Hindi ko na maalala kung kailan may hinanakit sa iyo. Sagot ni Gerald, nakakunot ang noo,
ano ang pakay mo sa pagpatay sa akin? Gupitan ang kalokohan at isuko mo na lang ang iyong buhay. Kinutya si Lidorn, ayaw ihayag ang kanyang totoong pagkakakilanlan. AY1707 AY. Pumunta ka upang makahanap ng isang ligtas na kanlungan. Melanie, sinabi ni Gerald, haharapin ko sila. Tumango lamang si Melanie bago tumakas, alam na ang pananatili dito ay magdudulot lamang ng higit na kaguluhan kay Gerald dahil wala siyang alam na martial arts. Sa pinakamaliit, maaari siyang humingi ng tulong. Ibinalik ni Gerald ang kanyang tingin sa tatlong may edad ng mga lalaki sa sandaling natitiyak niyang umalis na siya. At sa ganyan, nagsimula ang kanilang laban. Lalo nang naging mahirap para kay Gerald na harapin ang isang atake ng atake mula sa tatlong tao na nakapasok na sa Avatar Realm. Sa pag-iisip na iyon, maibabalik lang ni Gerald ang kanyang oras at maghanap ng mga bakanteng. Gayunpaman, 3-1 ang kalaunan ay naging sobra para sa kanya, at si Lidorn ay nagawang mapahamak kay Gerald. Si Gerald ay napaatras ng paatras habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig sa epekto. Alam ni Gerald na ang welga ni Lidorn ay walang alinlangan na nagdulot ng napakalaking pinsala sa kanyang panloob na panangga sa paghinga habang siya ay napunta sa lupa. Upang maiisip na nakapasok ka sa Avatar Realm sa iyong edad, anak. Ngini siya ni Lidorn, nakatingin sa nakakaawang estado ni Gerald. Habang ikaw ay isang tunay na master ng martial arts, hindi mo sinasadya na masaktan ang isang tao na hindi dapat masaktan. Sa nasabing iyon, nakakahiya. Ngunit ang iyong buhay ay magtatapos sa ngayon. Panipi, nang sinabi iyon ni Lidorn, sinadya niya ito. Pagkatapos ng lahat, ilang tao ang edad ni Gerald ang nakapasok sa Avatar Realm. Ang mga nakarating dito sa kaharian na ito ay karaniwang mga matatanda na nagsumikap sa loob ng mahabang panahon. Isang kahihiyan ang Master Martial Arts na ito na namatay. Inalag ni Lidorn ang pag-iisip at itinaas ang kanyang tibak na pinatuon kay Gerald. Alam ni Gerald na mapapahamak siya sa sandaling makita niya iyon. Paimpol niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Biglang naalala ni Gerald ang sutla na bag na binigay sa kanya ni Samero ilang segundo lamang bago tumusok ang puso sa kanyang puso. Sa pamamagitan nito, inagaw niya ang sutla at pinunit ito. Agad na naglabas ang bag ng isang gintong ilaw na samindi sa buong likod na hardin matapos itong gawin ni Gerald. Si Lidorn at ang dalawa pang matanda ay kailangang tumalikod ng kaunti dahil wala silang makita dahil napakabulag nito. Ang susunod na alam ng sinuman, ang isang figure ay tumatalon mula sa bubong, at lumapag sa gitna ng dalawang partido. Si Lidorn ay sinalubong ng isang mabilis na puwersang palad mula sa figure bago pa siya makapagreaksyon. Tuwang-tuwa si Gerald habang pinapanood si Lidorn na lumilipad paatras at napagtanto na ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi si Samero. Sigaw ni Gerald sa isang nanginginig na tinig, Master. Bago mag-blackout, galit na galit si Samero nang makita niya ang kanyang minamahal na mag-aaral sa napakasamang estado. Si Lidorn ay tumalon pabalik sa kanyang orihinal na posisyon, nakatingin kay Samero at nanunuya. Ipinapalagay kong ikaw ang Panginoon ng batang iyon. Aalisin ka lang muna namin dahil nagpasya kang pumasok. Panipi, sa nasabing iyon, silang tatlo ay sisingilan ng diretsyo para sa Samero. Si Samero naman ay nanatiling matatag sa kanyang posisyon. Sa halip, siya ay nakatayo ng walang paggalaw habang iginuhit niya ang kanyang espada mula sa sakob nito. Inilabas niya ang natitirang talam sa isang iglap ng mata, walang ekspresyon ang mukha. Ang slash ni Samero ay napakabilis na si Lidorn at ang kanyang mga tauhan ay nahuli. Hanggang sa nagsimulang tumulo ang dugo sa kanilang mga leeg. Habang nakatingin sila kay Samero, nanlaki ang kanilang mga mata, at lahat sila ay napahawak sa kanilang leeg bago bumagsak ng walang buhay sa lupa. Wala sa kanila ang maaaring mahulaan ang lakas ni Samero habang nakahiga sila sa dahan-daang lumalagong dugo ng dugo. Upang isipin na kinuha lamang sa kanya ang isang maliit na bahagi ng isang segundo upang matapos ang mga ito. Pasimpleng ungol ni Samero sa tatlong patay na katawan. Wala silang pagkakataon laban sa kanya. Kabanata 1708, nasa paligid iyon noon nang bumalik sa eksena si Melanie kasama si Nori at ang iba pa. Nang napagtanto na ang Panginoon ni Gerald ay pumatay sa tatlong nakatatandang salarin, agad na nabigla si Melanie. Upang isipin na siya ay ito malakas. Ang pagkakaroon ng isang napakalakas na master,
May katuturan ngayon kung bakit nagawang maging malakas ni Gerald tulad ng dati niyang ginagawa. Mabilis na kumawala rito at ibinalik ang kanyang atensyon kay Gerald, pagkatapos ay sumugod si Melanie sa nasugatan na kabataan habang tumatawag, Gerald. Tumawag kagaya ng ginawa niya, wala nang malay si Gerald. Sa pakikitungo sa tatlong matandang kalalakihan, sinilyat ni Sumero ang kanyang espada bago tumungo sa tagiliran ni Gerald at siyasatin ang kanyang mga sugat. Panipi tuldok. Ang kanyang panloob na istruktura sa paghinga ay nasa gulo, kailangan ko siyang gamutin kaagad. Idineklara si Sumero matapos suriin para sa pulso ni Gerald sa pulso ng kabataan. Kasunod nito, binuhat niya si Gerald sa kanyang mga braso at tumakbo, sa ilalim ng patnubay ni Melanie, hanggang sa silid ni Gerald. Matapos mailagay ang walang malay na si Gerald sa kanyang kama, sumigaw si Sumero pagkatapos, lahat kayong, lumabas. Huwag mo akong abalahin habang ginagamot ko ang kanyang mga sugat. Panipi, kahit na nais ni Melanie na manatili, sa huli, mabilis siyang sumuko sa pagsubok na magprotesta. Habang isinara ni Melanie ang pinto sa likuran niya at nakasandal dito, balak maghintay doon hanggang sa matapos ang paggaling sa Panginoon ni Gerald, pinagmasdan niya habang ang kanyang ama ay sumugod sa kanya. Ano ang nangyari sa lupa, Melanie? Tinanong ni Yerkon Zorn sa isang balisa sa tono. Tatlong makapangyarihang tao ang biglang sumalakay sa amin, na ipinapahayag na nais nilang patayin si Gerald. Habang siya ay labis na nasugatan, siya ay buhay pa rin. Paliwanag ni Melanie habang nakatingin sa kanyang ama. Ano, napakahusay. Upang isipin na ang isang tao ay maglakas loob saktan ang tagapagbigay ng aming pamilya, at sa loob ng aming paninirahan walang mas mababa. Kailangan kong puntahan ito, ungol ni Yerkon. Habang siya ay galit na galit, ang prioridad ngayon ay pa rin upang matiyak na ang mga pinsala ni Gerald ay matagumpay na gumaling. Si Melanie ay higit na nag-alala tungkol doon kaysa sa kanya, at totoong inaasahan niya na magiging maayos si Gerald. Sa huli, sinasabi tungkol nasaan si Gerald? At ano ang kanyang kalagayan? Tanong ni Yerkon habang nakatingin sa kanyang anak na babae. Panipi tuldok. Well, kasalukuyang ginagamot ng master ni Gerald ang kanyang mga pinsala, bulong ni Melanie bago hinayla ang kanyang ama ng medyo malayo sa pintuan. Nakataas ang isang bahagyang kilay, hindi mapigilan ni Yerkon na magtanong. Ano ang mali, Melanie? Bakit ba patago? Panipi, oo, kita mo, ang master ni Gerald ay sobrang lakas. Mula sa kung gaano kalinis ang mga hiwa sa mga bangkay, maliwanag na pinatay niya ang lahat ng mga makapangyarihang mananakop sa isang solong slash. Bulong ni Melanie habang nakatingin sa kanyang ama na naguguluhan. At, iyon ba ang dahilan kung bakit ka nagiging sikreto? Ang aking anak, ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat mong malaman kung gaano kalakas si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang Panginoon ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya. Sagot ni Yerkon sa isang mahinahon na tono. Si Yerkon ay nakasulyap kay Sumero kanina, habang ang Dean ay nagmamadali upang dalhin si Gerald sa kanyang silid. At kahit mula sa sandaling iyon, masasabi na niya na si Sumero ay isang pambihirang tao. Ngayon na napagtanto niya na si Sumero ay Panginoon ni Gerald, nakumpirma ni Yerkon ang palagay na iyon. Sa kanya, si Sumero ay ang uri ng tao na hindi kikilos kung magagawa ito ng iba. Pagkatapos ng lahat, isang solong paglipat mula sa Sumero ay tiyak na humanga sa mundo. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol nang marinig niya si Melanie na nagtanong, sabihin, sa palagay mo ay kukunin din ako ng Panginoon ni Gerald bilang kanyang alagad, tatay. Nagtaas ng kilay, sumagot din si Yerkon, tulad ng gagawin niya iyan, Melanie. Hindi mo lang siya mahihiling na maging master mo. Bukod, mayroon na siyang alagad si Gerald. Ano ang nakasisiguro sa iyo na may kagustuhan pa siyang iba? Panipi, narinig iyon, agad na naisip ng Melanie ang kanyang bibig. Habang alam na niya na ang pagiging alagad ni Sumero ay malapit sa imposible, ang isang batang babae ay maaaring managinip. Sa sandaling iyon, kapwa sila nakarinig ng pagbukas ng pinto. Pagbukas upang harapin ang tunog, pinanood nila si Sumero na lumabas mula sa silid ni Gerald. Kabanata 1709. Nang makita ito ni Yerkon at Melanie, sumugod sila sa kanya. Master, kumusta si Gerald? Sa nag-aalala na tono, nagtanong si Yerkon.
Sa ngayon, maayos siya, ngunit kakailanganin niyang magpahinga ng maayos sa mga susunod na araw. Alagaan mo siya hanggang dun. Habang nais kong manatili, kailangan kong umalis ngayon upang mag-alaga ng ilang negosyo, Sumero sumagot bago lumundag at mawala agad. Sa kabila ng katotohanang hindi tinukoy ni Sumero kung ano ang kailangan niyang gawin, nararamdaman ni Yerkun at ng kanyang anak na balak niyang maghiganti kay Gerald. Anuman ang kaso, pareho silang dumabog sa silid ni Gerald upang makita kung kumusta siya. Hindi nila mapigil ang mag-alala habang nakaupo sila sa tabi ng kanyang kama, nakikita kung gaano siya mapotla at mahina. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa loob. Ang panloob na panangga sa paghinga ni Gerald ay matagumpay na naayos ng Sumero, at ang nag-iisa lamang na disbentaha sa pangyayaring ito ay kailangan niya ng ilang araw upang ganap na makarecover. Si Quid ay makikita na nakaupo na kinakabahan sa tahanan ng pamilya Rose sa ilang sandali, naghihintay para sa tatlong matatanda na bumalik. Hindi nagtagal pagkatapos, ang isa sa mga mayordoma ng pamilya ay sumabog, kinakabahan na bulalas, "Di masama ito, Panginoon. Mayroong isang seryosong problema, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito?" Sagot ni Quid, "Huminahon ka." Habang nakatingin siya sa nabulabog na butler, M. Master, G. Quarles at ang iba pang dalawang matanda, patay na sila. Nauutol na sabi ng nanginginig na mayordomo. Natigilan si Quid. Ano? Bulalas niya. Ang tatlong matatandang Ginoo ay hindi kapanipaniwalang malakas. Paano nakuha ni Gerald ang mga ito sa? Si Quid, nagulat pa rin, ay naprompt na magtanong, "Sigurado ka ba dyan?" "Guro, sumumpa ako sa aking buhay. Nasaksihan ko silang lahat na pinutol ng ulo sa isang solong slash dahil sinabi mo sa akin na bantayan ang kanilang pag-usad." Bulalas ng kinilabutan na mayordoma, na pinapaalala ang nakita niya kanina. Ang lakas ng takot ni Quid ay lumakas nang marinig niya iyon. Kung ang mamamatay tao ay nasa panig ni Gerald, madali niyang matuklasan na si Quid ang utak sa likod ng lahat. Nang marinig ang isang paputok na tunog, naputol ang kanyang pag-iisip. Si Quid at ang kanyang mayordoma ay nakatingala lamang ng malapitan ng mata sa figure na lumitaw sa harap nila, makitid na may iwasang masquash ng isang lumilipad na pinto. Nagising si Quid at agad na tinangka na ipatawag ang kanyang mga bantay, natuklasan lamang na nakakabingi siya at nakakabingi. Ang parehong Quid at ang mayordomo ay mabilis na napagtanto na ang isang daloy ng dugo ay dumadaloy na sa kanilang mga leeg matapos ilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga leeg. At pagkatapos ang dalawang lalaki ay namatay, bumagsak sa isang nakapasok na puddle ng kanilang sariling dugo. Ang figure ay tumagal ng isa pang paglundag bago mawala ng walang bakas ngayon na pareho silang naharap sa. Nang dumating ang iba pang mga Rose sa eksena, sinalubong sila ng paningin ni Quid at mga katawan ng mayordoma na nakahiga sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Naturally, naging sanhi ito ng isang malaking pagkabalisa sa mga miyembro ng pamilya Rowe, at ang babae ng pamilya Rowe ay naitim din. Ito ay isang gabi ng kaguluhan at malaking pagkalito para sa Rose. Tuldok, tuldok, tuldok. Kabanata 17:10. Nang magising si Gerald kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang Panginoon, na naupo sa tabi ng kanyang kama na nakapikit. Napagtanto ni Gerald na ang sakit ng buong katawan niya sa pagtatangka niyang tumayo. Ni hindi siya nakaupo. Sumulat si Sumero ng kanyang mga mata sa eksaktong oras na iyon. Nang mapagtanto niyang nagulat na si Gerald, ngumiti siya at sinabing, "Gerald, nagising ka na." "Panipi, Master, ako, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Sa ngayon, nakikipag-usap ka lamang sa ilang mga panloob na pinsala." Sumero ay sumagot bago pa matapos ni Gerald ang kanyang katanungan, "Magiging fit ka bilang isang violin sa hindi oras kung gagaling ka ng maayos sa mga susunod na araw." Natahimik si Gerald nang marinig iyon. Ang pagkakatok ay naririnig mula sa pintuan ng kanyang silid maya-maya lamang. Lumakad si Sumero upang buksan ito at nakita na si Melanie ang dumating upang maghatid ng agahan ni Gerald. Pumasok si Melanie sa silid at inilagay ang agahan ni Gerald sa kanyang mesa bago nagtanong, "Ano ang pakiramdam mo, Gerald?" Sa isang nag-aalala na tono, "Mayroon bang anumang nakakaabala sa iyo?" "Panipi," tumugon si Gerald sa pamamagitan ng pagngiti ng banayad at pagiling bago mahina ang pagtugon, "Mabuti na lang ako. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunting sandali."
Lumabas si Sumero sa silid matapos mapansin na si Melanie ang mag-aalaga kay Gerald. Sinamantala ni Melanie ang pagkakataong bamulong, sabihin, Gerald, mayroon akong magandang balita. Kahapon, ang master ng pamilya Rowe ay pinatay sa kanyang sariling tahanan. Panipi, lumitaw si Gerald na natigilan saglit, na parang hindi niya inaasahan ang ganoong bagay na mangyayari sa labas ng asol. Panipi tuldok. Gayun din, maaaring hindi mo alam. Ito, ngunit ang iyong Panginoon ay nagpunta sa isang lugar kagabi upang dumalo sa isang bagay. Tulad ng sinabi niya, dagdag ni Melanie matapos ang isang maikling pagpos. Napaangat ang kilay ni Gerald habang isinasaalang-alang niya ang halatang pahiwatig ni Melanie bago tumugon, sa iyo, sa tingin mo ginawa ito ng aking Panginoon. Kung kailangan mo ng anumang patunay, nagpunta ako sa katawan ni Quid ngayon. Ipinaliwanag ni Melanie, ang gash sa kanyang leeg ay katulad ng sa tatlong matatandang pinatay ng iyong Panginoon kahapon. Panipi, nang marinig ito ni Gerald, naisip niya sa sarili, kung totoo ang sinasabi niya, sa gayo'y pinaghiganti siguro ako ng master. Kaya, sa anumang kaso, Gerald, hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ang Rose ay tila hindi magkaroon ng kamalayan na ang iyong Panginoon ay may kasalanan. Bukod dito, dahil sinalakay ka ng mga Rose kahapon, malamang na hindi nais ng kanilang pamilya na isapubliko ang kaganapang ito, paliwanag ni Melanie. Ang Rose ay tiyak na i-play ito ligtas pagkatapos ng paghihirap ng dalawang pangunahing pagkalugi para sa pagtatangka na linlangan ang kanilang kaaway. Si Nori at ang natitirang entourage ni Gerald ay sumunod sa suit hindi nagtagal. Ano ang pakiramdam mo, Gerald? Hindi napigilan ng nag-aalala na si Nori na magtanong habang siya ay nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Si Nori ay takot na takot hanggang sa namatay noong isang araw matapos makita kung gaano masama ang kalagayan ni Gerald, natatakot na hindi siya makakabangon. Huwag mag-alala, mas mahusay ang ginagawa ko ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald, napakagandang balita iyan, G. Crawford. Magpahinga ka ng ilang araw upang maipagpatuloy natin ang aming paglalakbay kapag nakagaling ka ng buo. Pahayag ni Ray, hindi nila maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang kasalukuyang rate kung mananatili siya sa kondisyong ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos sa ngayon ay maghintay para sa pagpapabuti ni Gerald. Natahimik sandali si Gerald matapos tumango, bago humarap sa kanyang partido at tinanong, speaking of which, where did Master go? Oh, umalis na ang Dean. Sinabi niya sa amin na alagaan ka ng mabuti at sabihin sa iyo na nakuha niya ang lahat para sa iyo. Ipinaliwanag ni Ray, sa kasalukuyang pagkakagulo ng pamilya Rowe, hindi magtatagal bago nila sirain ang kanilang sarili. Nakapagpahinga si Gerald matapos marinig iyon. Sa kabila ng mabuting balita, nagkaroon siya ng isang nakakainis na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang katotohanan siya ay pinalo pa rin ng masama noong araw bago ipinahiwatig na hindi siya sapat na makapangyarihan.